In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at nanonood. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes ng Tetrarca ng Galilea ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan. Ngunit sino ang nababalitaan ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga ngaral at sa paggunita kina San Cosme at San Damian, mga martir. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin si Herodes na tila naguguluhan at takot sa mga balitang kanyang naririnig tungkol kay Jesus. Ipinapakita nito ang epekto ng mga balita tungkol sa mga dakilang gawa ni Jesus. Si Herodes na pinapugutan si Juan Bautista ay nag-aalala na ang mensahe at misyon ni Juan ay patuloy sa pamamagitan ni Jesus. Sa halip na unawain at kilalanin ang katotohanan, ang tugon ni Herodes ay pagtataka at pagkabalisa. Katulad ni Herodes, may mga pagkakataon din sa ating buhay na hindi natin agad nauunawaan ang kilos ng Diyos. Maaari tayong magkaroon ng mga takot, alinlangan, at pagkalito. Subalit, tayo ay tinatawagan na mas kilalanin si Kristo. Huwag tayong manatili sa pagtataka lamang o sa pagdududa. Dapat nating hangarin na makita siya at masumpungan ng kanyang mensahe. Sa unang pagbasa, ang aklat ng mga ngaral ay nagbibigay diin sa kahungkagan ng mga bagay dito sa mundo. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay nagbabago at nauulit. Ngunit tila walang permanenteng kahulugan. Sa kontekstong ito, pinapalalahanan tayo na ang mga makamundong bagay ay pansamantala lamang. Lahat ng tagumpay, kayamanan, at kasiyahan ay lilipas din. Sa halip, tayo ay tinatawagan na hanapin ang tunay na kahulugan sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, alam natin ang buhay dito sa lupa ay isang paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Ang tunay na kaligayahan at kabuluhan ay makakamtan natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya't tayo ay pinapalakas na huwag masyadong magpakababad sa makamundong bagay. Bagkus,
mag-focus sa ating relasyon sa Diyos. Sa paggunita kina San Cosme at San Damian, mga martir, sa araw na ito, ginugunita rin ang ating kilala sila sa kanilang pagiging manggagamot at ipinagkaloob nila ang kanilang mga serbisyo ng walang bayad. Ang kanilang buhay ay isang patunay na ang tunay na pagsisilbi ay hindi humihingi ng kapalit. Sa kanilang kababaang loob at malalim na pananampalataya, naging saksi sila sa pagmamahal ni Kristo hanggang sa kanilang kamatayan. Naway maging inspirasyon natin ang kanilang buhay ng walang pag-iimbot na paglilingkod at malalim na pananampalataya. Sa ating matutunan sana natin sa ating pang-araw-araw na buhay na maglingkod sa iba nang walang hinihintay na kapalit at ialay ang ating mga pagsisikap sa Diyos. Sa muli, inihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!